lang ng DOJ hearing. Yan. Alam mo? Sandro Marcos. Babakuran nitong si ano eh. Dami natin. Babakuran nito si ano eh. Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Kumusta na yung kaso ni Tito Romualdez mo? Bastos ni Garin, no? Ayaw sumagot. Ayaw sumagot. Huwag ganyan, boss. Huwag ganyan. Nagalit na si Rep Garin. Yun, no? Si Saldi ko, ipapatawag din ba? Nako. May interparliamentary courtesy ni Congressman and mayroong tradition na voluntarily he can appear and testify or manifest. Yun. Pero to Kapal send na an nitong si invitation or even a subpoena, hindi proper. Yung kahapon. Ang kapal na mukha mo, Lacson. Ako ng toka. Interparliamentary courtesy. Kahit na nagsusumigaw ng mga ebidensya, mayroon siya mga jet, helicopter, at napakarangyang pamumuhay. Kasama sa top 15 yung SunWest. Ngayon, interparliamentary courtesy pang papairal mo. Kapal ng pagmumukha mo, Lacson. Yun lang masasabi ko sa iyo, Brad. Nako, dito sa video na to, butataho itong si Sandro Marcos dito kay Congressman Kiko Barzaga. Paano ba naman kasi harapan ho niyang tinanong itong si Sandro Marcos kung kumusta niya ang kanyang tito na si Martin Romualdez. At dito rin ho sa video na to, pag-usapan ho natin ang ambush interview na to nitong si Senator Ping Lacson kaugnay dito kay Congressman Saldico na kung iimbitahan ba daw ho siya sa nangyayaring pagdinig sa Senado. Kaugnay pa rin ho dito sa mga maaanomalyang flood control. Narinig nyo naman ho ang ating intro. Ang sagot ho nitong si Ping Lacson, hindi daw ho iimbitahan. Yan ho ang napakalaking problema natin dito. Pagkabatas, okay lang na i-bed natin base dito kay Eric Sylvester. Pero yung kanilang interparliamentary courtesy hindi pwedeng baliin kahit na anong mangyari. Mamaya ho pag-usapan natin yan. Pero bago ho lang ng mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. At dito rin ho sa video na to, hetong si Senator Bato de la Rosa, Senator Robin Padilla, Senator Christopher Bongo, nag-privilege speech kaugnay dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ho papanoorin natin dito sa video na to. Rekta na ho tayo dito kay Congressman Kiko Barzaga. Pambihira tayo ho bumibilib dito sa mama na to. Hindi ho siya trapo. Hindi ho siya traditional politician. Higa nga kung yung Agos papaganto, ang ginawa ho nitong si Congressman Kiko Barzaga, paganyan kinontra ho niya ang Agos. Hindi ho siya nakipagsabayan sa mga walang yang congressman dyan sa House of Representatives. Higa nga kung ano yung trip nila, hindi ho niya sinabayan. Hindi ho niya sinabayan sa pangurakot, diyan sa pagpapakaaso kay Martin Romualdez. Pero in fairness, tama ho yung kanyang naging shot call na hindi iboto. Etong si tama, binoto niya itong si Martin Romualdez pero hindi niya binoto itong si Bogie D. Dahil alam niya naman na yung si Bogie D, tauhan din ho yan nitong si Martin Romualdez. Panoorin ho natin kung paano niya harap-harapang sinupalpal itong si Sandro Marcos. Yun, no? Kakatapos lang ng DOJ hearing. Alam mo? Nako. Sandro Marcos. Dami natin. Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Kumusta na yung kaso ni Tito Romualdez mo? Yung ano pala. Pambihira naman ho itong si Janet Garin. Anak ng toka. Mabilis pa sa alas 4. Nakabakod ho siya dito kay Speaker Sandro Marcos. Real talk. Yang bata na yan, siya ho ang kumumpas. Siya ho ang sa kanya ho binigay ang magic wand. Yung kanyang ama na si Marcos Jr., sa kanya niya ho binigay yung magic wand na kung saan kung gusto niya magkarego doon sa Senado, ginagamit ho ng bata na yan. Ganyan ho ang kapangyarihan yang si Sandro Marcos. Anong dahilan kung bakit nagkarego doon sa Senado? Yan ho ang may pakanai ka nga kung bakit napalitan niya si Chis Escudero. Dahil yung nangyayari diyan sa Blue Ribbon nung pinamumunuan pa nitong si Senator Rodante Marcoleta papunta doon sa mga flood control sa Ilocos Norte. Kaya naman mga kababayan, kung sakaling merong nangyayaring malaki sa House of Representatives at sa Senado, walang ibang kumukumpas dyan kung hindi yung bata na yan. Ayaw sumagot. Ayaw sumagot. Huwag ganyan, boss. Huwag ganyan, boss. Huwag ganyan. Yun, no?
Kakatapos lang. Si Janet Garin masyadong masyadong nagpapakatuta no. Anak ng toko, Janet, huwag ka masyadong magpahalata. Pambihira ka naman. Okay na. Okay, anak ng toko. Kumita ka. Hindi, I mean, kumita na siya ng pagtitiwala dito kay Martin Romualdez. Ngayong wala na si Martin Romualdez, dati sinong dinidikitan nitong si Janet Garin? Sige nga. Tanungin ko kayo mga kababayan. Sinong dinidikitan nitong si Janet Garin dati? Di ba si Martin Romualdez? Ngayong wala na si Martin Romualdez. Nakadikit ho ba siya kay Boji D? Pagka yan si Adjong at yang si Janet Garin nakadikit na kay Boji D, ibig sabihin si Boji D na ang may hawak ng bola. Kung dati nakadikit kay Martin Romualdez at ngayong mga panahon na to si Sandro Marcos ang dinidikitan, ibig sabihin yung bola nasa kay Sandro Marcos. Wala ho kay Boji D. Si Boji D isa lamang hong palamuti dyan sa House of Representatives. Tuloy natin. Ng DOJ hearing. Yan. Yan mo. Sandro Marcos. Babakuran nitong si Dami natin. Babakuran nito si Good afternoon. Garin Good afternoon, Kiko. Kumusta na yung kaso ni Tito Romualdez mo? Yung ano pala, yung schedule. Bastos ni Garin, no? Yung kabastusan at its finest na kay Garin. Nag-uusap Kinakausap ano ba yan? Ano ba yan? Diyos ba yan si Sandro Marcos? Di siya pwedeng tanongin ng mga ganong klaseng tanong. Walang yaka. Ayaw sumagot. Ayaw sumagot. Huwag ganyan, boss. Huwag ganyan. Nagalit na si Rep Garin. Yun, no? Ibang level. Hindi kayo makakakana. Hindi kayo makakapalag. Dito kay Kiko Barzaga. Kiko Barzaga, palakpakan muna natin. Kiko Barzaga, palakpakan. Ibang lasyo itong si Congressman na Kiko Barzaga. Ibang level ho siya. Dinapitan niya, harap-harapan ho niyang binidyohan itong si Sandro Marcos. Noong nakikita nitong si Janet Garin, ako mayayari si Sandro dito. Pagtanggol natin yung bata natin. Anong to ko? Hindi pa na ho tayo dito. Sa isa sa mga aso nitong si Martin Romualdez yan sa Senado. Ang komento lang naman ho natin dito, nalalabuan lang ho tayo doon sa interparliamentary courtesy. Yung kasi hindi ho batas yun. Courtesy lang. Courtesy nga pagrespeto. Kumbaga merong pagrespeto ito yung upper and lower chamber. Hindi sila pwedeng magbastusan. Pero nung 19th Congress, taas ang bastusan ang nangyayari ho yan. Sa totoo lang ha. Ngayon, kasi pinapairal daw yung interparliamentary courtesy. Hindi ho batas yan. Hindi ho yan nakasulat sa bato, ika nga. Ngayon, kahit nasandamukal na ang ninakaw ng isang congressman, hindi ko sinasabing si Saldi ko, kahit anong karumal-dumal pa ang ginawa ng isang congressman, hindi ho siya pwedeng pakialaman ng Senado. Hindi ho siya pwedeng pakialaman ng mga senador sa Senado. Kasi meron ho sila kung tawagin interparliamentary courtesy. Si Eric Silvester, Erwin Tulfo, okay lang nabaliin ng batas. Pero dito sa interparliamentary courtesy, hindi ho pwede yan. Dapat yan masunod. Hindi daw ho iimbitahan itong si Zaldico. Di ba nakakahiya yun? Anak ng toko, gigil na. O teka lang, ganito na lang. Kung sinasabi ni Eric Silvester na kesyo, kaya kailangang isuoli yung pera dahil yun ang panawagan ng sambayan ng Pilipino. Nakita nyo naman ho yung mga tarpaulin, mga postcard, gigil na gigil ho sila dito kay Saldico, yung mga nagprotesta noong September 21. Ngayon, kung susundan natin yung lohika nitong si Eric Silvester, hindi lang ho sa tingin ko dapat ipatawag yung mama na yan. Dapat iposa siya kagad at iharap siya dyan sa Blue Ribbon Committee para magkaalaman. Di ba ho mga kababayan? Marami hong galit na galit sa mama na yan ngayong mga panahon na to. At ngayon, nung tinanong ang chairperson ng Blue Ribbon Committee, hindi daw ho siya iimbita. Anak ng toko. Napakalabo ho mga kababayan. Dito tayo nayayari. Dito sa courtesy, buwisit na courtesy na yan. Naubos ang pera ng sambayan ng Pilipino dito sa buwisit na courtesy na yan. Pero si Saldico, ipapatawag din ba? Nako. May interparliamentary courtesy. He's still a congressman. And mayroong tradition na voluntarily he can appear and testify or manifest. Yun. Pero to Kapal send na an invitation or even a subpoena, hindi proper. Yung kahapon. Ang kapal na mukha mo, Lacson. Ano ka ng toka?
Interparliamentary courtesy. Kahit na nagsusumigaw ng mga ebidensya, mayroon siya mga jet, helicopter, at napakarangyang pamumuhay. Kasama sa top 15 yung SunWest. Ngayon, interparliamentary courtesy pang papairal mo. Kapal ng pagmumukha mo, Lacson. Yun lang masasabi ko sa iyo, Brad. Gusto yun, pasahin ko yung comment nitong si Joey Dibib dito eh. O Joey Dibib every other day. O every other day itong si Ma'am Joey eh. Ano sabi niya? Nang yan. Nginang yan. Hindi na ano eh. Nginang yan talaga. Naklanto ko. Ito ay mga kasama sa top 15. Ito ay mga binanggit ng mga resource person na dumalo dyan sa Senado. Tapos interparliamentary courtesy. Palamon ko sa yung interparliamentary courtesy na yan. Ipangsambag kaya natin yan pagka mayroong baha. Anak ng toka, pagka tumataas yung mga dikit, mga sapa, iyan ang gamitin nating flood control, yung interparliamentary courtesy nyo. Visit ka. Diba? Ganyan ho kakapalang mukha ng mga nakaupong opisyal ngayon sa Senado. Kahit na nagsusumigaw na ang mga nakikita ng ating mga kababayan na mayroong problema dito sa mga individual na to, siyempre, tao yan ni Martin Romualdez eh. Alangan naman paharapin nyo yan. Baka ikinanta pa niyan si Martin Romualdez, yung amo nitong si Ping Lacson. Ganito kasi seryoso yung allegations against kanya. Well, regardless. Kasi yan ang tradisyon eh. Regardless. Tradition. Buisit na tradition na yan. Si VP Sara, tradition. Wala nang tanungan. Yung, anong tawag dito? Courtesy kung tawagin din. Tradition. O anong ginawa ng mga congressman dyan? Di ba binaboy nilang Office of the Vice President? wala siyang jet stream, wala siyang Bell helicopter, wala siyang mansyon, di ba? O wala siyang nakakausap ng mga district engineer, pero yung pambababoy na ginawa kay VP Sara hindi ganun lang, hindi lang ganun mga kababayan. Pero ito, kahit na merong Bell helicopter, merong mga jet stream, merong kung ano-anong mga mamahaling gamit na hindi naman ma-justify kung paano nila nakuha. Anak ng tokwa. Di ba? O tuloy ho natin mga kababayan. Mag-clash talaga tong si Lacson, no? Namin yan dito. Nangyari yan before sa, I think sa drugs issue, no? Na ako yung chairman ng public order. Nag-request si then Congressman Biloso kasi his name was mentioned. So pinagbigyan ko. And then I gave him first crack. Nag-manifest. Ganun lang. Pero to compel, to invite, and worse to issue a subpoena, mukhang hindi proper. But if Congressman Zaldico wants But if ang sambayan ng Pilipino sabi nila ipatawag siya. Kung yun ang gusto ng sambayan ng Pilipino, hindi pwede. to attend, he is welcome. Anybody for that matter. Any communication since last night, sir, with Congressman Zaldico? Wala akong ever. Wala akong communication. Sir, Maski noon. Kasi wala naman kaming personal na. See? Ayun na nga mga kababayan, kayo na kung bahalang umusga kung ano man yung mga masasabi nyo sa mga litanya na yan. Ito si Pingpirin Pingping ha. Punta na ko tayo dito kay Senator Bato de la Rosa. Ronald de la Rosa is recognized. Game, Sen Bato, go. Let's go, Sen Bato. Thank you, Mr. President. Mr. President, today I rise on a matter of personal and collective privilege. Last March 11, 2025, former President Rodrigo Duterte was allegedly kidnapped by International Criminal Police Organization, Interpol, with indispensable cooperation from our authorities. He was then handed over to the International Criminal Court. Counting from today, it has been more than 6 months since that fateful day. Halos 7 buwan na po mula noong araw na sa pilitang kinuha sa atin o kusang sinuko ng kasalukuyang administrasyon ang presidenteng mahal ng napakaraming Pilipino. Just this morning, I read a social media post on the official page of our Vice President Sara Duterte about alleged sham welfare checks conducted
on former President Rodrigo Duterte. Let me quote her statement. I have received disturbing information from Malacanang that a report about former President Rodrigo Roa Duterte was submitted to President Ferdinand Marcos Jr. by the Philippine Embassy in The Hague. The officials entered the detention unit under the false pretense of conducting a welfare check and interviewed former President Rodrigo Roa Duterte. Welfare, Mr. President, checked by the very same ones who caused the former Philippine President, quiet, possibly the most well-loved Philippine President, to suffer in foreign jurisdiction. Anong klaseng welfare kaya ang kanilang sinisiguro? At kaninong welfare? Bold of them to assume that they are in any position to look into his well-being, when in the very first place, securing his well-being should have meant utmost respect for his person, as well as refusal to surrender him to a foreign court. Not because he was the 16th President of the Republic, but perhaps more importantly, because he is a Filipino. How could those who, months ago, could hardly follow proper legal procedure be now expected to conduct a lawful welfare check? At sa tingin niyo ba, Mr. President, komportable si former President Duterte na kasama ang mga opisyal na ito? Sila na bahagi ng administrasyon na dumakip sa kanya. Hindi ba in layman's terms, kung na-high blood ka sa isang tao, mas gusto mo na lang siyang iwasan? At kung makita mo siyang muli at magtatanong pa siya sa iyo ng kung ano-ano mga tanong tungkol sa iyong welfare, ay tiyak na maha-high blood ka lang ulit. Isn't it safe to assume that their presence merely reminded President Duterte of the grievous injustice he was made to face on that fateful day in March this year? Gugustuhin ba ng isang tao na tumanggap ng dalaw mula sa mga nilalang na maaaring maging sanhi ng pagkulo ng kanyang dugo? Welfare check ba ito o operasyon para mapaikli ang buhay ng dating Pangulo? Kaninong welfare ba ang gusto nila niyong mapabuti? Baka ang mainam ay bulahin niyo na lang ang inyong mga sarili. Huwag niyo nang sayangin ang buwis ng taong bayan sa inyong kasinungalingan. Huwag niyo nang idamay ang dating Pangulo sa pagpapalapad niyo ng papel. Sabi nga ng mga inspirational post sa social media, you cannot heal the same environment that hurt you. You cannot heal the company of those who merely stood and watched while you were harmed. Ang tingin ba ng administrasyon na ito ay hindi kayang alagaan ng kanyang pamilya si former President Duterte? More to the point, what was the interview for? Paano kaya nila pakikinabangan at gagamitin ang findings nila tungkol sa welfare niya? Para saan? Sa pilitan nyo na ngang ipinadampot sa mga dayuhan, pupuntahan nyo pa sa kulungan nang wala man lang abiso sa pamilya. Isn't that adding insult to injury? Can't you, just for a while, cut the old man's some slack? Mamahinga naman kayo mula sa pagdaragdag ng sama ng loob kay Tatay Digong. With all due respect to our Philippine Embassy in The Hague, I, along with so many of our fellow Filipinos, asked for answers. Mr. President,
Ever since this year began, I can no longer count the number of issues that have plagued our country and demanded always our utmost attention. Often our deepest outrage, I believe I need not enumerate them anymore. And just last week, Mr. President, we began our 100-day countdown to Christmas. Therefore, I would not take it against the ordinary Filipino if they happen to forget what happened on March 11, 2025. But I haven't forgotten. If PRRD to some, Tatay Digong to so many of us, and Mayor Rudy for me, is a man whose destiny clearly, unequivocally preceded him. Para sa isang mayor na nagdadrive ng taxi upang ikutin ang kanyang syudad at siguraduhing maayos at payapa ito, lalo na sa gabi. A man who faced the city's problems head-on rather than shy away from them or let his officials take the blows. With a man like that, the presidency was therefore practically a done deal. No one else, I repeat, no one else in our lifetime had or will ever have the presidency cut out for him. None except Rodrigo Duterte. Dapat lang talaga na naging presidente siya. Imagine the preposterousness he must endure. This man is now imprisoned in a foreign country, having been surrendered to a foreign court by his own government. Those who hold him in custody, who cannot even correctly pronounce his name, are the same ones who now exercise jurisdiction and authority over him, now being welfare checked by the officials of this administration who help ensure his imprisonment under those of a foreign tongue. Again, I say, ano lang ho yun mga kababayan? Ito kung sakaling meron mang mangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte doon, ang sasabihin ng embahada ng ating bansa dyan sa Netherlands, pinuntahan naman namin, binisita namin ng dating presidente, chinek namin ang kanyang welfare. Mema lang ba? Mema, bida-bida, parang gano'n. Para maging relevant sila. Ganun lang ho yun. Posteros, Mr. President. Sabi ng mga eksperto, ang average life expectancy ng isang Filipino male sa taong 2024 ay 71. 71.79 years old. Mr. President, sa kasalukuyan, si President Duterte raw ay may deteriorating cognitive condition na ayon sa kanyang legal team. Hindi na raw po fit to stand trial at butot balat na lang daw at hirap ng tumayo. Kung pagkaiisipin, kung nasa 72 years old ang life expectancy ng isang lalaki dito sa atin, nalalabuan lang tayo. Mr. President, yung tipong kinikwento nyo yan sa aso ni Martin Romualdez at nitong si Marcos Juno. Kinikwento nyo yan dito kay Tito Soto. Anak ng toka. Wala namang pakialam yun Kung mabulok sa dahig si dating Pangulong Rodrigo Duterte, baka hindi nga umimik yung mama na yan. Sabihin, si President Duterte ay nabigyan na ng Panginoon ng bonus. Almost 10 years. He is now 82 years old. Siyempre, pinagpapasalamat natin yan. And yet, if we accept the fact that he may not have long
Naiyak na si Sen Bato. Anong toko? Nakalungkot ho talaga. Gagawa natin. I hope with all my heart that he leaves this world Bigat sa dibdib, grabe. not in the presence of officials who visit him on the pretext of a pseudo welfare check, but instead in the company of the people he loves. And who truly care for him. Since none of us here can even hope to match his patriotism, let us at least strive to be half as nation-loving as he was, as he still most certainly is. Kung gusto po natin magpakita ng malasakit sa ating dating Pangulong Duterte. Kung talagang gusto po natin masiguro na lagi siyang nasa mabuting kalagayan, ang nakikita ko pong isa sa mga solusyon ay masuportahan ng bulwagang ito ang kanyang interim release. Or more conservatively, let us at least take up proposed Senate Resolution number 18 or resolution expressing the sense of the Senate strongly urging the Philippine government to advocate before the International Criminal Court for the interim release of former President Rodrigo Roa Duterte in a form of house arrest arrangement in a residence in The Hague, the Netherlands. Hindi naman siguro kalabisan ang hiling na yan. Sa tingin ko ay hindi naman sobra. Lalo na't magpapasko na. I therefore urge this august body for proposed Senate Resolution number 18 to finally be included in our agenda. I am asking this not just as a senator, but as a Filipino who believes that one of the best, most patriotic among us who ever lived does not deserve to spend his remaining years in a foreign prison that does not even speak his language, much less feel like home. In the end, perhaps, this is the least that we can do in the name of all that he has done for this nation. Maraming salamat, Mr. President. Palakpakan ho natin itong si Senator Bato de la Rosa. Nakakabisi talaga tong administrasyon na to. Ito tayo kay Senator Robin Padilla. Si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. mula sa Pilipinas patungong Hawaii. Kasabay po ito ng People Power. September 7 po, 1993, nailipad ang katawan ni Ferdinand Marcos Sr. mula sa Hawaii papuntang Pilipinas. November 18 po, 2016, sa isang pribadong seremonya, inilabas ang labi ni Ferdinand Marcos Sr. mula sa Ilocos Norte, dinala sa libingan ng mga bayani sa Taguig, Metro Manila, at doon po siya inilibing. Kapag binilang po ang mga taon, magmula po noong 1986, papuntang 1993, kung saan po siya ibinalik sa Ilocos Norte, 7 taon po yon, 7 buwan. At noong naman siya po ay nailibing, 2 taon, 23 taon. Ang suma total po, ang ating pong kababayan, ang Pilipinas po ay naghinagpis ng mahigit na 30 taon. Sa ating pong kasaysayan, nakita na po natin ang mapait na halimbawa ng pagkakawalay ng isang dating Pangulo sa sariling pamilya at bayan.
Si Ferdinand Marcos Sr. ay dinala sa Hawaii noong 1986, kung saan siya po ay pumanaw noong ika-28 ng Setyembre 1989. Makalipas ang 4 na taon, ay doon pa lamang naibalik ang kanyang mga labi sa Pilipinas at mahigit 2 dekada po ang lumipas bago siya tuluyang nailibing sa kanyang huling hantungan. Isang sugat po ito na iniwan sa ating kaisipan at kasaysayan. Ngayon po, mga mahal kong kasama, nasa atin po ang pagkakataon. Ang ika-20 Kongreso ay may kapangyarihan at pananagutan na putulin ang ganitong siklo. Hindi natin dapat hayaan na muling maulit ang kasaysayan kung saan ang isang naging Pangulo ng Pilipinas ay mawawalay sa kanyang bayan sa huling yugto ng kanyang buhay. Ginoong Pangulo, ang pagbabalik po kay dating Pangulong Duterte ay hindi maituturing na isang simpleng usapin. Siya ay nagsilbi bilang ika-16 na Pangulo ng Republika, na halal ng mahigit ng 16 na milyong Pilipino at nagdala ng mga patakarang nagmarka hindi lamang sa ating politika, kundi sa mismong pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan. Maaari po, magkakaiba tayo ng pananaw tungkol sa kanyang mga pulisiya, lalo na po sa kanyang kampanya laban sa illegal na droga at sa kanyang estilo ng pamamahala. He ruled with an iron fist, ika nga. Ngunit, hindi matatawaran ng katotohanan siya ay naging halal na Pangulo, pinili ng taong bayan, at nanungkulan ayon sa ating konstitusyon. Kung meron mang pananagutan, dapat itong harapin dito mismo sa ating sariling bayan, sa ilalim ng ating batas, at hindi sa hukuman ng mga banyaga. Ito ay usapin ng katarungan at kasarinlan. Hindi ba po dapat nararapat lamang na sa sarili niyang bayan siya humarap sa anumang akusasyon, usapin o paglilitis? Sapagkat kung sa ibang bansa siya mapipilitang manatili, hindi ba't para nating ipinahihiwatig na kulang ang ating sistemang panghukuman, na hindi na ito kayang papanagutin o ipagtanggol maging ang isa sa pinakamataas na pinuno ng Republika? Higit po sa lahat, ito po ay usapin ng pambansang dangal ng pagkakaisa. Sa pagbabalik ng dating Pangulong Duterte, ipinamamalas po natin na ang Pilipinas ay hindi nagtatakwil sa sarili nitong anak, lalo ng isang naging pinuno ng bayan. Pinipili natin ang katarungan kaysa sa kapritsyo ng iilan. Ang pagkakaisa ay dapat po nating yakapin, hindi ang hidwaan. Huwag nating kalimutan ang matinding sigalot na pinagdaanan ng isang pamilya upang maiuwi ang kanilang ama. Ang mga kapaitan ng nakaraan ay sapat na pong aral. Tungkulin nating piliin ang pagkakasundo at paggalang sa halip na muling balikan ang isang masaklap na karanasan. Kaya't nananawagan po ako sa ating kagalang-galang na kasamahan, bigyan natin ng agarang aksyon ang resolusyong ito. Senate Resolution number 18. Ipakita po natin na ang Kongresong handang magpatunay na tayo ay magbubukas ng bagong landas tungo sa mas nagkakaisang kinabukasan. Hayaan natin ang kasaysayan ang magsabi na sa ilalim ng ika-20 Kongreso, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay naibalik, muling nakaharap sa kanyang bayan, at dito rin nagwakas ang kanyang paglalakbay. Mga mahal kong kasama, ito po ang pagkakataon na wag nating palagpasin, na tayo po dito sa bulwagang ito ang naging susi upang magkaroon ng pagkakaisa sa bayan natin. Tayo po ang magsilbi. Sa atin nag-umpisa ang tunay na reconciliation. Dito po sa lugar na ito. Yun lamang po, Ginoong Pangulo. Palakpakan ho natin ang mga magigiting na senador na nagpahayag
diyan sa Senado kung bakit kailangan na maiuwi si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Salamat dito kay Senator Bato, Senator Bongo at Senator Robin Padilla. Maraming salamat po mga kababayan. Mahal natin Pilipinas.